daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na namang mapag-apalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Isang magandang araw po sa inyo. Sana po kayo naroon sa pagkakataong ito. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng isang pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita, upang tayo po ay magabayan at makita natin ang mga katotohanan na naaangkop sa ating kinalalagyan sa panahong ito. Sa oras pong ito, tayo po ay mag-aaral ng mga isang topiko na ito po ay parang update ng ating propesya. Tayo pa rin po ay nasa unang serye ng ating programa, ang End Time Prophecy in You. At tayo ay nasa part 1 ng ating seryeng ito. Katulad po ng aking nabanggit na ito po ay may dalawang bahagi at ang part 2 nito ay pagkatapos ng ilang pang topic na ating i-discuss. At sa atin po mga subscriber o taga-subaybay, patuloy nyo pong i-subscribe ang ating YouTube channel, Ang Daan sa Kaligtasan. Inyo pong pindutin lamang yung subscribe at yung maliit na bell upang kayo po ay patuloy na maging updated sa ating mga video. Magandang araw po muli sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaral sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa paghahanda pa rin. Paghahanda tungkol sa parating na krisis. Bagaman tayo ngayon ay nasa krisis na, subalit katulad nga po ng ating mga pinag-aralan, ay may matinding krisis pa tayong susuungin at kailangan natin ng paghahanda. Gayon din po ng kaalaman, ng karunungan. Sabi nga ng Ephesians 5, 15 to 17, na kailangan nating mamuhay hindi katulad ng mga mangmang, kundi mga matatalino. Bawiin natin ang panahon sapagkat ito'y nagiging masama. At alamin natin ang kalooban ng ating Panginoon. So, ang pamumuhay po na may katalinuhan ay pagkaalam sa kalooban ng ating Panginoon. So, bilang paghahanda po, ay aalamin natin ang kanyang kalooban at bawiin po natin ang panahon na ating marahil na sayang upang tayo po ay magkaroon ng lubusang paghahanda. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin muling hingiin ang biyaya at gabay ng ating Panginoong Sus. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin po naming Panginoon, narayan po kayo sa kitaasin ng makalangitan. Sa oras pong ito, kami lumalapit sa inyong Panginoon sa iyong pag-aaral. Hinihiling po namin ang iyong pag-ingat, paggabay, pangunguna, lalo tigit ang kapangyarihan ng Madal na Espiritu, na igawad po sa amin, O Diyos, upang bigyan kami ng bukas na puso at isip, karunungan, katalinuhan, pagkaunawa, at kapangyarihan na magawa namin ang anumang pag-aralan namin, ika-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain po kaming sama-sama. Maraming salamat sa lahat. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi po ng Evangelism, page 424, unless the attention of the people is gained, all effort for them will be useless. The Word of God cannot be understood by the inattentive. They need a plain, thus says the Lord, to arrest their attention. Ngayon mga kapatid, marami na ang samut-saring bagay na umaagaw ng ating atensyon. Subalit, kinakailangan natin na bigyan pansin ang salita ng Panginoon. Subalit, dahil ang ating kaaway ay napakatalino at gumagamit siya ng mga kaparaanan na very attractive sa atin,
kung kaya naaagaw ang ating atensyon. Kaya ang sabi po dito, unless na ang salita ng Panginoon ay maintindihan natin at kailangan natin maging attentive, hindi natin maintindihan ang panukala ng ating Panginoon. Ano po? Lahat ng gagawin natin o ginagawa natin ay magiging useless. Kung kaya kinakailangan natin ng pangunawa, kinakailangan natin ng i-focus natin ang ating atensyon, lalo po tigit sa atin ng mga Seventh-day Adventist. Sapagkat isa pong malaking pribilehyo ang nasa sa atin ngayon, subalit kaakibat yan mga kaibigan, mga kapatid, yung responsibilidad natin bilang Seventh-day Adventist Church. Ano po? Kaya ang sabi po mga kapatid ng Testimonies Volume 9, page 19, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. So ito po mga kapatid ay malaking pribilehyo na kung saan inilagay ng Panginoon sa ating mga balikat bilang Adventista del Septimo Dia ang pagiging bantay. Gayon din ang tagapagdala ng liwanag para dalhin natin ang huling babala sa nangapapahamak na sanlibutan. Ang nagkakalungkot mga kapatid, marami sa atin ang baliwala ito. We are complacent at tayo mga kapatid ay relax. Tayo ay sufficient. Tayo ay proud na mayroon tayong katotohanan at nasa atin ang liwanag. Yet, huwag natin kalilimutan na may responsibilidad tayo. Ang sabi nga mga kapatid, we have a world to warn in a soul to save. Tandaan natin mga kapatid. At sisingilin tayo ng Panginoon bilang watchmen niya kung hindi natin gagawin ang ating tungkulin. Ano po? Ang sabi sa patuloy, on them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' message. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing to absorb their attention. Ibig sabihin mga kapatid, wala sanang papasok sa ating mga isipan, mag-a-absorb ng ating atensyon maliban sa pagproklama ng three angels message. Lalo tigit mga kapatid, ang ikatlong anghel, na kung saan ang kanyang pabalita ay may kinalaman sa pagsamba. Sapagkat alam natin sa kasaysayan ng Biblia na mula pa ng pasimula, issue na ang pagsamba. Kahit sa langit. Sapagkat ang kinainggitan nitong si Satanas o si Lucifer doon sa langit ay yung pagsamba. Na nakikita niya na samantalang siya ay leader ng mga anghel, subalit yung pagsamba ng kanyang mga nasasakupan ay nandun sa Panginoong Hesus. At hanggang sa lupa, sa kasaysayan ni Cain at sa ni Abel, ang issue ay pagsamba. Maging hanggang sa huling kapanahunan, sa ating kapanahunan, ang issue ang pagsamba. Kung kaya nga po, sa mensahe ng unang anghel, nananawagan na ang pagsamba natin ay ituon doon saan? Sa manlalalang ng langit at lupa, sapagkat siya lamang ang nararapat sambahin. Subalit sa ikatlong anghel, mayroong babala sapagkat ang tao ay mababaling ang kanilang pagsamba doon sa hayop at sa kanilang imahin. Sapagkat pwepwersahin sila nito, gagawa ng paraan na sila ay masamba. Subalit mga kapatid, ito ay may kaakibat na consequence. Kaya nasa atin, mga Adventista del Septimo Dia, ang pagpapaunawa nito sa sanlibutan. Pagbabala nito sa sanlibutan upang maalis natin ang ating kapwa sa pandaraya ng ating kaaway at makita nila at maranasan nila ang totoong pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya nga, ang sabi dito, the Lord has made us the depositories of His law. He has committed to us sacred and eternal truth, which is to be given to others in faithful warnings, reproof, and encouragement. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kautusan ng Panginoon, lahat ng kanyang panukala, lahat ng kanyang kalooban, ay diniposito sa ating bilang Adventista. Mahirap lamang mga kapatid kung ikaw ay Adventista, na dapat ikaw ay
nagbabahagi sapagkat diniposituhan ka ng Panginoon ng dakilang katotohanan. Ang mahirap kung ikaw mismo na Adventista ay hindi mo nauunawaan ang katotohanan. So ito nakakalungkot mga kapatid. Ano po? Subalit ang katotohanan dito mga kapatid, diniposito sa atin ng Panginoon ang kanyang katotohanan at ng kautusan para ano? Para ibigay natin sa ating kapwa ang babala, ang pagsansala, pagsaway, at pagpapalakas. Sabi dito, Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world. Dapat mga kapatid, tayo ay pinili at naiiba tayo sa sanlibutan. So, kaya natin tatawagin ang mga tao from the world because we are separate. Hindi natin sila matatawag palayo sa sanlibutan kung tayo mismo ay nasa sanlibutan. Ano po? Paano natin sila tatawagin away from the world when we ourselves are enjoying the things of the world? Ano po? Pero sabi nito mga kapatid, we are supposedly a peculiar people separate from the world. By the great clever of truth, He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. He has made them His representative and has called them to be ambassadors for Him in the last work of salvation. The greatest wealth of truth ever entrusted to mortals, the most solemn and fearful warning ever sent by God to man, have been committed to them to be given to the world. Tingnan niyo mga kapatid, isang malaking pribilehyo na tayo ang may susi na kaliligtas ng sanlibutan. Pero paano natin mga kapatid, madadala ito sa sanlibutan kung ang ating sarili, hindi nga natin sigurado kung tayo ay ligtas? Ano po? Paano natin masasabi na ito ang daan sa kaligtasan kung ikaw mismo hindi mo nararanasan sa sarili mo kung ano ang pagiging ligtas? Ano po? So ito ay napakahalaga mga kapatid, ito ay responsibilidad na nakaating sa ating balikat na dapat nating matamang maintindihan sapagkat kung hindi, kukunin sa atin ng Panginoon ang pribilehiyong ito at ibibigay sa iba. Kaya nga sabi ni San Pablo, huwag niyong hayaan na yung putong niyo sa langit ay mapunta sa iba sapagkat hindi natin ginawa ang ating responsibilidad. Kaya ang sabi mga kapatid, God has called His church in this day, as He called ancient Israel to stand as a light in the earth. By the mighty clever of truth, the message of the first, second, and third angels, He has separated them from the churches and from the world. Kaya nga tayo mga kapatid ay tinawag na iglesia. From the Greek word ecclesia, na ang ibig sabihin called out ones. We are called from the darkness to the marvelous light. We are called from different churches, from the Protestant churches, who are not God's church. At dinagay tayo sa isang organisasyon, sa isang kilusan, upang tawagin na bayan ng Diyos, upang maging depository ng katotohanan at tagapagdala ng kaligtasan ng tao, mga kapatid. Para hihiwalay sa mga simbahang ito. Upang ang mga tao sa simbahang iyon ay tawagin na natin papunta sa atin. Apo? Yun ay malaking tungkulin, malaking gawain, subalit malaking pribilehyo, mga kapatid. Ang sabi dito, to bring them into a sacred nearness to Himself, He has made them the depositories of His law and has committed to them the great truth of prophecy for this time. Like the holy oracles committed to ancient Israel, these are a sacred trust to be communicated to the world. The three angels of Revelation 14 represent the people who accept the light of God's message and go forth as His agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. Christ declares to His followers, "Ye are the light of the world." So ito mga kapatid, angels in Revelation 14 ay hindi ito literal anghel. But this is a symbolical that symbolizes the people that accepted the light and they broadcast it. Ano po? So, tayo mga kapatid bilang Adventista del Séptimo Día, tayo ang kumakatawan sa anghel na to. Ano po? Kaya binigyan tayo ng malaking katotohanan, lalo tigit sa propesiya na nababagay sa ating kapanahunan. Bakit mga kapatid? Sapagkat tayo mga kapatid, ang kailangang manggising sa sangkatauhan. Ang mahirap, totoo mga kapatid na we represent the 10 virgins mga kapatid. We are sleeping at gusto ng kaaway na tayo ay manatiling tulog. Subalit ang dapat
sapagkat tayo ang anghel, mga kapatid, mayroon tayong gawain. No? Mayroon tayong gawain. Ano ang gawain natin? Ito po. We represent the angel at nasa atin ang last call. At yung last call, mga kapatid, yun ang mensahe ng tatlong anghel, especially the third angel. At ang trabaho natin ay ano po? Gisingin yung karamihan sa remnant church na natutulog. Para babalaan sila that the time of trouble is coming. Opo. Mayroon tayong gawain ngayon na gisingin ang bayan ng Diyos sapagkat we are about to enter the time of crisis. At ang sabi ng Maranatha, we need to have the experience that we don't have yet. Ang ating kalagayan pala ngayon, mga kapatid, kung ang ating karanasan ay tama nang tayo ay magsimba ng Sabado, ng Miyerkules, ng Biyernes, tayo ay mag-ikapo, tayo ay mag-ministry, akala natin nakagawa na tayo sa Panginoon. Subalit ang sabi ni Ellen White, hindi pa yun sapat. Ano ang kinakailangan? We need a conversion of the heart. Mga kapatid, we need an experiential knowledge of our Christ. Ano po? Na makita natin na sa ating buhay, ang karanasan natin ay malapit tayo sa Panginoong Hesus at may malapit tayong ugnayan sa Kanya at kilala natin siya na anuman ang mangyari ay siya ang ating paglilingkuran. Opo. Katulad nga ngayon, hindi naman sa ewan ko lang kung ito nga ba ay para maging safe tayo sapagkat maraming ang sabi ko ang attention ay nakabaling sa ibang bagay kaysa sa nangyayari ngayon. Katulad mga kapatid ng ginagawa ng ating kaaway, katulad nitong Laudato Si, na kunyari ang focus ay to give rest sa nature, pero sa ilalim pala nitong mga kapatid ay to bring to the front the Sunday observance, napakasatel. Ngayon mga kapatid, minsan hindi natin ito nakikita. Kaya nga, marami sa atin, pag sinabihan na for safety purposes, huwag kayong magsabado, hindi na rin tayo nagsimba. Ano po? Kung saan, yung mga malls nga, yung mga supermarket ay bukas, basta may social distancing, pwede naman sana tayo magsimba. Ano po? Sapagkat gamitin natin yung Sabado para babalaan ang mga tao. Kung tayo ay nasa bahay, anong ginagawa natin? Mapapalad mga kapatid, yung hindi man nakapagpulong sa simbahan, pero mayroon sila mga pagpupulong sa mga kalapit nilang bahay upang sila ay makapagsamba. Alam niyo ba ang sabi ni Ellen White? Again and again, God is calling His people from the city, out of the city, to find a place in a countryside where they can observe and worship the Sabbath with their family. Na pag dumating ang ganitong panahon, ay magkakapagsamba ka pa rin. Opo. Despite the pandemic, despite the ordinances, the restriction, magkapagsamba ka sa pamilya mo at mga kapitbahay mo. Ano po? Because we have a work to do in these last days. We are about to enter a great crisis that was never happened before. Sabi ng Biblia, hindi pa nangyari mula ng magkatao. And we need to have an experience now na kailangan natin doon. Ang sabi dito, the crisis is stealing gradually upon us. It is usual, the sun shines in the heavens, passing over its usual round. In the heavens still declare the glory of God. Men are still eating and drinking, planting and building, marrying and giving in marriage. Merchants are still buying and selling. So, ninanakawan daw tayo ng krisis. Sapagkat nakikita natin that everything is going smoothly. Nangyayari pa rin katulad nung kahapon. Ano po? The sun still shines. We can still see the glory of God. Nagpapaasawa yung iba, nag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagpapatayo ng mga building, yung mga merchants, nagbibili, nagpapabili. Pero mga kapatid ng too, tayo ay papunta na sa krisis. Sa patuloy, ang sabi diyan, men are jostling one against another, contending for highest place. So ngayon mga kapatid, ang pinagkakabala ng tao, ay yung mauna pa sila. To occupy the highest place. Kailangan ako nasa taas. Kailangan promoted ako. Kailangan ako ang mayor. Kailangan ako ang leader. Ako ang elder, mga kapatid. Because it's an honor, di ba? Pinag-aagawan pa natin yung honor sa sanlibutan. At ito ang focus ng marami.
Pleasure lovers are still crowding in theaters, horse races, gambling hells. No? Minsan tayo, kahit mga Adventista, di ba? Adik pa rin sa boxing, sa TV. Even, bahala kayo kung isaliksikin nyo. If God is happy for us to watch competitions like NBAs, ano? Marami sa atin. Nagbabangayan pa tayo sa ating mga iniidolong mga players. What is the difference of that dito sa horse races and gambling hells? The highest excitement prevails. Yet provisions is fast closing. Kaya sabi ko mga kapatid, marami sa atin na yung focus ay malayo pa sa katotohanan. Na imbis fokusan natin yung ating sarili, siyasatin natin ang ating kalagayan, saan tayo nakafocus? Sa mga bagay na ito. At hindi natin nalalaman na yung awa pala ng Panginoon, yung probation ay pasara na. Ano? And every case is about to be eternally decided. At ang kaso ng bawat isa sa atin ay pagpapasyahan sa walang hanggan. Ang sabi mga kapatid sa patuloy, Satan says that this time is short. He has set all his agencies at work that men may be deceived. Ito ang ginagawa ni Satan mga kapatid. Dahil alam niya na ang probation ay patapos na, dahil alam niya na ang kanyang panahon ay malapit na, gumagamit siya ng mga tao ng kanyang mga ahensya para dayain. Ang sabi ng Mateo, even the very elect. Deluded, occupied, and in trance, until the day of probation shall be ended, and the door of mercy forever shut. Ang mahirap nito mga kapatid, because of our attention is focused doon sa ibang bagay, the probation is closed, the door is shut, at nasa labas tayo at hindi tayo ligtas. Yung nagkakalungkot mga kapatid. That's why, sabi ko nga kanina sa Ephesians 5:16, redeem the time. Bawiin natin ang panahon ngayon mga kapatid. Bawiin natin sa pag-aaral, sa pagsaliksik, pag-alam ng kalooban ng Panginoon at ipamuhay natin mga kapatid. Ano po? Ang sabi diyan, I was shown that dreadful sins are before us. Satan and his angels are bringing all the power to bear upon God's people. He knows that if they sleep a little longer, He is sure for them, for their destruction is certain. Ano po dito sabi? Sabi ni Satanas, kung magagawa niya na paidlipin pa tayo ng sandali at masaraduhan tayo ng awa ng Panginoon, alam niya that our destruction is sure. Kaya anong ginagawa niya? Pinapahimbing pa tayo ng konti. Sige lang, tinatapik-tapik pa tayo, matulog ka muna ng konti. Ang focus mo muna sa sanlibutan, sa kalayawan, sa maraming bagay, sa pagpapatayo ng ganito, sa pagbibili ng ganito. Sige lang, yung trabaho mo muna, yung pag-aaral. At hindi natin namamalayan that Satan is doing his best and is doing everything to deceive us, delude us, para makalampas ang mga bagay na ito mga kapatid. Sabi ko nga, ano ang ibig sabihin ng pagiging tulog? Ang sabi ng Biblia, awake in righteousness. Ibig sabihin, pag tulog ka, ikaw ay nasa kasalanan. Kapag ang kasalanan ay naghahari pa rin sa buhay mo, ikaw ay tulog. Pangalawa, doon sa 10 virgins, sila tulog. Ang sabi ng patotoo, because they lost sight of the prophecy concerning the second coming. Marami sa atin ngayon ang hindi nakikita na parte ng ating Panginoong Hesus. Kaya sila ay tulog. Kaya sabi ni Satanas, sige, matulog ka muna. Huwag mong tingnan na parte ng Panginoon, huwag kang maghanda. Hanggang sa panahon na sinarado na yung pinto ng arka katulad ni Noah, na yung mga tao hindi man lang nakaalam. Ano? Hindi man lang nakaalam. Kung babasahin ng mga kapatid natin yung Matthew 24:38, 39, katulad ng ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noah. Ano? Nag-aasawa, nagpapaasawa, umiinom, kumakain. Bakit? Sa 39, sapagkat hindi nila alam ang parating. Kaya ngayon mga kapatid, marami nag-aasawa, marami nagpapaasawa, marami kahit Adventist, nagpapagawa pa ng malaking bahay, bumibili pa ng lupa. Bakit? Because they are asleep. They lost sight of the prophecy concerning the second coming of God. Hindi nila alam ang parating. That's why they are asleep. Mga kapatid, ito ang nakakalungkot.
Kaya sabi dito mga kapatid, I warn all who profess the name of Christ to closely examine themselves and make full and thorough confession of all the wrongs that they may go beforehand to judgment, and that the recording angel may write pardon opposite their names. Kailangan yun ang ginagawa natin mga kapatid. Kailangan ikino-confess na natin ang ating mga kasalanan. Maliit man o malaki, sa nakaraan man o ngayon, dinadala natin saan? Sa Panginoon. Habang siya'y na namamagitan pa upang makasumpong tayo ng pagpapatawad at doon sa pangalan natin, ano daw sabi dito? Isulat ng anghel, opposite our names, pardon, tayo ay pinatawad. Subalit kung tayo ay hindi man lang nagsisisi. Kaya nga sabi ko sa nakaraan natin mga pag-aaral mga kapatid, the problem with us now is that many of our ministers, hindi ko nila lahat, pero marami, they are still preaching smooth things. Ang kanilang focus, love of God. Ang sabi ng isang pastor, maniwala ka lang na yung mga parishioner, sabi ko, nakapakinig sila na ang Diyos ay nagpapatawad, mahal ka ng Panginoon, iingatan tayo sa pandemya, huwag tayo mag-alala sapagkat God is in control sa pandemyang ito, tayo ay makakalampas nito. Small things, mga kapatid. Lalabas yung tao na magaan ang kanyang kalooban sapagkat mahal ako ng Panginoon, hindi ako papabayaan, pinapatawad niya naman ako. Subalit hindi man lang na-convict ng kanilang kasalanan. Pag uwi sa bahay, hindi man lang makaramdam na ako ay makasalanan at kailangan kong magsisi at dalhin ang kasalanan ko sa paanan ng Panginoon habang siya'y namamagitan pa. Ano po? Ito ang nakakalungkot mga kapatid. Ito ang nakakalungkot. Mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi dito, kailangan ngayon, kailangan natin ng katotohanan that will rend our hearts, convicts us of our sins, para madala natin ang ating mga kasalanan doon sa Panginoon upang tayo mapatawad at sulatan ng anghel opposite our names. We are pardoned and forgiven. Nagpapatawad ang Panginoon doon sa nagsisisi at doon sa tinatalikuran ng kanilang kasalanan. But if sin still reigns in our lives, mga kapatid, huwag nating asahan na lalagyan ng pardon opposite of our names. Kaya ang sabi po dito ng Testimonies for the Church, Volume 1, in this fearful time, just before Christ is to come, the second time, God's faithful preachers will have to bear a still more pointed testimony than was borne by John the Baptist. A responsible, important work is before them. And those who speak smooth things, God will not acknowledge as a shepherd. A fearful woe is upon them. Yung mga tagapagturo na ang kanilang mensahe ay smooth. Ibig sabihin, magaan, malumanay, maganda. Hindi sila tinatanggap ng Panginoon bilang kanyang shepherd. They are a false teacher. Ano kapatid? Ang sabi dito, we should bring more pointed testimony. Pointed, pag sabi, may direksyon. May direksyon mga kapatid, pointed. Pag sinabing pointed, matulis, minsan masasaktan ka. Kaya nga mga kapatid, yung message ng three angels, sabi niya, in a loud voice. Minsan yung, alam mo, pag natutulog ka, at ikaw ay nasinigawan, minsan masakit sa tingay, magagalit ka. Yun ang kailangan mga kapatid. Hindi nagsalita yung angel doon ng in a smooth voice, but in a loud voice sapagkat tayo tulog. Ano po? Yun ang kailangan natin. Kailangan marinig natin sa ating mga preachers. Kailangan yung anghel cry in a loud voice. Minsan mainit sa tinga, masakit sa tinga. Mapipikon ka, masasaktan ka. Pero yun ang kailangan natin mga kapatid. Sapagkat yung mga mensahero natin, na ang salita hindi man lang tayo nasaktan ng ating tainga, hindi man lang nabiyak ang ating mga puso, hindi man lang tayo na-convict sa ating kasalanan, they are not considered as the shepherd of God. Tandaan niyo po yan. Ang sabi ng ating mensahero, ang ating propetisa sa Testimonies for the Church. Ano po? Kaya, alam niyo po mga kapatid, huwag tayong mag-isip na okay lang na tayo magkasala sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Hindi po. Sapagkat ang sabi ng patriarchs and prophets, may limit ang lahat ng bagay. Ang sabi po dyan, while God's mercy bears long with a transgressor, there is a limit beyond which men may not go in sin. When that limit is reached, then the offers of mercy are withdrawn and the ministration of judgment begins. Darating ang panahon
Naalisin ng Panginoon ang kanyang biyaya. Wala na siyang pagpapatawad. Wala nang kaligtasan. Wala nang ibanghilyo. May limit, mga kapatid. Tandaan po natin yan. No? At malapit nang mangyari yan. Bakit? May tanda na binigay ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating mga nakaraang pag-aaral, sabi ko, in a subtle way, the sole strategy of Satan is none other than deception. At yun, mga kapatid, ay ginagawa niya sa pagdadala niya ng ibang bagay, pero sa ilalim pala nun, ay may issue siya. Ano yung issue? Ang sabi ng Bible Commentary, Volume 7, ito. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes. For it is to be the test for the people of God, by which their eternal destiny will be decided. Ano po yung image of the beast? Kung naalala niyo, mga kapatid, sa panahon ni Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng image doon sa plain of Dura. That is the image of the beast. Sapagkat ang beast ay kumakatawan sa kingdom. The kingdom of Babylon made an image to the beast para sambahin. Ngayon, mga kapatid, ang image of the beast ay mangyayari din. But not anymore a statue. But it is a obligatory worship. At yun ang Sunday law. Sunday observance, mga kapatid. That's the image of the beast. Dito, this is the test that the people of God must have before they are saved. So, kailangan muna natin, mga kapatid, ng image of the beast. Bakit? Ito ang subukan sa atin bago tayo tatakan. Sasabihin siya ng iba, marahil, sinasabi ng iba, okay lang yan. Pag nagsandilo ko naman, dahil ako naman ay Adventista. Marahil lang akong Sabatista. Pero hindi niyo po alam, mga kapatid. Hindi agad-agaran sasabihin ng kaaway sa'yo na, sige, anong gusto mo? Linggo o Sabado. Hindi ganyan. Maraming kaparaanan ang kaaway. Maraming kaparaanan. Ang sabi ko nga doon sa nakarating pag-aaral, Ellen White quote the words of Satan. Nang sabi niya, pag ginutom ko yan, yung maliit na sektang yan na nangingili ng Sabat, at pag wag natin bigyan ng pananamit, sasama yan sa atin. There is a persecution, mga kapatid. Hindi madali. Kaya kailangan natin ng karanasan ngayon. No po? Yan ay subukan bago tayo matatakan. Subalit ang sabi ng ibang patotoo, hindi tayo tatatakan if there is still kahit isang spot o wrinkle sa ating karakter na hindi natin napapagtagumpayan. Hindi tayo tatatakan. Kailangan magkaroon tayo ng victory over sin. Ano po? At yan ay, alam niyo po, bukas or the next time, yan ang pag-aaral natin, victory over sin. Abangan niyo po yan. Sapagkat yun ang kailangan natin before the test para tayo masilyuhan. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept the spiritual Sabbath will rank under the banner of the Lord. Subalit, and they will be sealed of God. Subalit, those who yield the truth's heavenly origin, accept the Sunday Sabbath, will receive the mark of the beast. At sabi ko nga, wala na tayong dapat sayanging panahon. No? Wala na tayong dapat sayanging panahon, bawiin natin ang panahon. Bakit? Ang sabi dito ng Reverend Herald, there is no time to lose. Redeem the time, because the days are evil. Pray that your spiritual perception may be quickened. Strive to realize the importance of living in obedience to the Holy Spirit. When you do this, the heavenly angels will minister to you as teachers in the home, training you for the work of teaching your children. Po? Sapagkat tayo, mga kapatid, lalo yung mga magulang, we have an obligation and responsibility towards our children. Like Noah, alam niyo po? While he is preaching around, hindi niya kinigtaan yung kanyang pamilya. Kaya bagaman hindi sila naniwala, at least he makes sure that his household are safe. Mga kapatid, ito ang dapat nating gawin. Dapat nating masiguro na ang ating tahanan ay ligtas. We are at peace with God. Kaya anong panawagan sa atin, mga kapatid, ng last day events? Ano ang paalala sa atin? Ang sabi dito, the book of Daniel along with the book of Revelation give a clear timeline of the nations that would rule the world and have a significant impact to God's people in His plan for the redemption of man's soul. Daniel chapter 2 is the foundation of all end-time prophecies. Together they gave an unerring account of the history of the world, from the ancient nation of Babylon to the second coming of our Lord. And them, God's people, are not only warned about the events that would affect them,
but God calls us to state of preparation as we see the prophetic events unfold. No po? So, yun mga kapatid, hindi lang paghayag sa atin ng mga mangyayari, bagkus kasama doon ang kinakailangan natin maghanda. The unfulfilled prediction of the book of Revelation are soon to be fulfilled. Kung mayroon mang hindi pa nangyayari mga kapatid sa book of Revelation, ay mangyayari na ngayon, sooner or later. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. It does not conceal the truth. It clearly forewarns telling us that we will be in the future the solemn message that have been given and their order and revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. Kaya ngayon mga kapatid, instead na we'll spend time in social media, in television, let us study Daniel Revelation because it unfolds to us what? The prophecy of the end time. And it calls us for preparation. Ano po? Para hindi tayo mahuli ni Satanas. Bakit? Sinabi ko nga mga kapatid, during the Jerusalem siege ng 70 AD, 66 AD, ay itinarak ng Roman army yung spear nila sa labas, furlong outside the city walls, na may Sol Invictus, meaning sun god. At ang sabi dyan mga kapatid, our Lord and Savior specifically instruct us to study this book, says He, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso opposes and exalted himself above all that called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Sino po ito mga kapatid? Walang iba, yung sinasabi ng Thessalonica, that he is the man of sin. That he is also, now, tinatarak niya ang spear para ilagay yung Sol Invictus para sabihin sa atin na atin ipangilin ang linggo sa kapanungparaanan, itong Laudato Si. Kapatid, kung inyong natatandaan, kung kayo po ay nanood ng ating presentation, what is behind the education pack, ito po yun. Panoorin niyo po mga kapatid doon sa hindi pa nakanood. Pakinggan niyo po ng mabuti. You don't have to buy my arguments there. But if you find it beneficial, ang sources on mga kapatid ay galing sa ibang bansa din. At sila din mismo ang nagpakayag noon. Pakinggan niyo po kung saan papunta itong Laudato Si ng Santo Papa. Kaya ang sabi ni Ellen White, but statesmen, ito po ay concerning the mixture of clay and iron. Messenger to his remnant comments on the mixture of iron and miry clay. But statesmen will uphold the spurious Sabbath and will mingle the religious faith with the observance of his child of papacy, placing it above the Sabbath which the Lord has sanctified and blessed. So itong statesmen, itong mga mambabatas, ay dadalhin nila itong spurious Sabbath, the counterfeit or fake Sabbath. At i-disregard nila yung Sabbath na pinagpala at binanal ng ating Panginoon, setting it apart for one to keep holy as a sign between Him and His people to 1,000 generation. Yung 70 Sabbath. Pero ang mangyayari, sabi dito, the mingling of churchcraft and statecraft is represented by the iron and the clay. This union is weakening all the power of the churches. This investing the church with the power of the state will bring evil result. Ano po mga? Kung natatandaan niyo po yung panaginip ni Nebuchadnezzar na ininterpret ni Daniel mula sa ulo na ginto, tanso, pilak, bakal, at yung sa toes, pinaghalong putik at bakal. At after that, wala nang sumunod. That is the last kingdom in this world. Ang sumunod ng mga kapatid ay yung bato na nagaling sa langit, na tumama doon at winasak yung imahen na naging, sabi doon, naging abo at nilipad ng hangin at nawala. At yung toes mga kapatid, the mixture of iron and miry clay, ang sabi dito na Ellen White, it represent the mixture of state and church. Kapatid? Kaya pag nakita natin mga kapatid, yung paghahalo ng church and state ngayong panahon, tandaan natin that it is the representation of the toes at wala nang susunod ng mga kapatid maliban sa kariyan na established ng ating Panginoon. So titingnan natin mga kapatid, if we are there sa panahon ngayon, ano ang sabi dito? The crisis of conscience. Liberty of conscience is proclaimed by the United States, a most sacred principle
which every citizen must uphold, even at the price of his blood. But liberty of conscience is declared by all the popes and councils of Rome a most godless, unholy, and diabolically thing which every good Catholic must abhor and destroy at any cost. Ano? Sabi dito, noong una, ina-uphold ng United States yung liberty of conscience. Subalit sa Katoliko, ito ay kabaliktaran. Sabi dito, the American Constitution assured the absolute independence of the civil from the ecclesiastical or church power. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan po natin mga kapatid, yung land-based, yung lamb-like beast ng Revelation, which represents the United States, may dalawa siyang sungay. Yun ay kumakatawan sa separation ng church and state. Hindi pwedeng pagsamahin mga kapatid. Subalit, doon sa prophecy, ito ay magsasama. Sapagkat yung iron and clay ay magsasama sila. But they will not mingle with each other. At ito mga kapatid, ang nangyari noon. The American Constitution leaves every man free to serve God according to the dictates of his own conscience. But the Church of Rome declared that no man has ever had such a right. And that the Pope alone can know and say what man must believe and do. Nakita niyo po mga kapatid? So, ibig sabihin, the Roman Catholic Church is against the Constitution of the United States. Pero titingnan natin mamaya mga kapatid, sapagkat ngayon ito ay hindi na nangyayari. Kaya, ang sabi ni Ellen White, let the principle once be established in the United States that the church may employ or control the power of the state, that religious observance may be enforced by secular laws. In short, that the authority of church and state is to dominate the conscience and the triumph of Rome in this country is assured. Ano po? Kung noon, naniniwala sila na may separation ng church and state, but time will come, ang sabi ni Ellen White sa Great Controversy, page 581, na yung state mismo ang magpupus para suportahan ang simbahang Katolika sa kanilang adhikain na dalhin ang Sunday observance. The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. The lack of divine authority will be supplied by the oppressive enactment. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. And even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Kung napapanood nyo mga kapatid yung previous nating presentation, na-mention ko dun yung popular demand. Na yung popular demand, ibig sabihin, yung popular ay mga tao, sila mismo ang magde-demand ng Sunday observance. At yung kanilang demand ay kakatigan lang ng legislation ng Amerika para i-push through ang Sunday observance. At ito mga kapatid ay unti-unti na nangyayari. At ito ay nakahula sa panahon pa ni Ellen White. Alam niya, sapagkat siya ay ginabay ng Panginoon, that someday, in our days, this will happen. Ano po? Kaya, ang sabi ng Great Controversy concerning the Roman Church, ang sabi dito, the Roman Church is far-reaching in her plans and modes of operation. She is employing every device to extend her influence and increase her power in preparation for a fierce and determined conflict to regain control of the world, to reestablish persecution, and to undo all the Protestantism has done. Ano po? Sapagkat ayaw ng Roman Catholic Church itong Protestantism. And Protestantism is represented by the United States, mga kapatid. Kaya ayaw niya ito. So, they will bribe each other para magkaroon sila ng mingling with each other at titingnan mga kapatid natin kung paano ito mangyayari. Ano po? Sapagkat, ang sabi dito, in common law, countries habeas corpus, Latin for you have the body, is the name of the legal action or writ by means of which the detainee can seek a relief from unlawful imprisonment. Pero ngayon, the writ of habeas corpus in common law countries is an important instrument for the safeguarding of individual freedom against arbitrary state action. Subalit mga kapatid, ngayon, mayroon ng mga tinatawag na anti-terrorism bill. Kahit dito nga sa Pilipinas. Ano po? At para saan ito? Tingnan natin. Ang sabi dito, defining terrorism as a form of unconventional warfare, terrorism is sometimes used when attempting to force political change by convincing a government or population to agree to demands to avoid future harm
or fear of harm, destabilization of an existing government, motivating a disgruntled population to join an uprising, escalating a conflict in the hopes of disrupting the status quo, expressing the severity of grievances or drawing attention to neglected causes, at kasama dyan mga kapatid, the keeping of God's Sabbath commandment. Kalaan niyo po mga kapatid, maganda yung batas, but someday, it will be forced against us, those who keep Sabbath. Na pwede tayong akusahan ng terrorism, na tayo ay terorista, because hindi tayo nangilin ng linggo, nangilin tayo ng Sabado, sasabihin nila that we are trying to destabilize the status quo. Pag sinabing tayo status quo, yun ang kalakaran mga kapatid. Pag dumating ang panahon na ang kalakaran ng pangilin ay linggo at tayo pa rin ay nangilin ng Sabado, mga kapatid, we can be considered as a terrorist. At babalikan natin mga kapatid, na pwede tayong makulong because of habeas corpus. Mga kapatid, nakita niyo po? Dito tayo papunta mga kapatid. No? Kaya ano ang prediction ni Ellen White? Ang sabi niya, it has been shown that the United States is the power represented by the beast, will lamb like horns, and that the prophecy will be fulfilled when the United States shall enforce Sunday observance, which Rome claims as a special acknowledgement of the supremacy. Ano po mga kapatid ang sabi dito? Ang United States mismo ang magpapatupad bilang suporta sa Roma na sila mismo ang magpapatupad ng Sunday law sapagkat ito ay iinak sa kanilang batas mga kapatid. Opo? When Protestantism shall stretch her hand across the gulf of to grasp the hands of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, when under the influence of his threefold union, our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government, and shall make provision for a propagation of papal falsehood and delusion, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Oh? So yun mga kapatid ang dapat nating bantayan. That when the United States reach their hands to grasp the hands of the Roman Catholic to force by the decree to observe Sunday law, mga kapatid ang sabi dito, that is the time that the end is near mga kapatid. Kaya ang sabi dito mga kapatid, Protestantism has not and never can have any right where Catholic has triumphed. Ito ang sabi ng mga Catholic, ng Romanism mga kapatid. Ito ang kanilang principle. Religious liberty is merely endured until the opposite can be carried into effect. The absurd and erroneous doctrines and ravening in defense of liberty of conscience are most pestilential error. A pest of all other must be dreaded, sabi ni Pope Pius IX. Alright? Yung liberty, yung kalayaan ng ating konsensya ay peste. Mga kapatid, nakita niyo po? So darating ang panahon na wala na tayong karapatan na sundin ang ating konsensya. Kung ano ang dikta ng ating konsensya, kundi kung ano ang gusto nilang mangyari. Yun ang dapat sundin ng bawat tao sa sanlibutan ito. Kung ngayon mga kapatid, magpasalamat pa tayo na may kalayaan pa tayo, but sooner or later, aalisin yan sa atin mga kapatid. Sabi dito, liberty of conscience is a mad opinion. United States Constitution is a filthy sewer filled with heretical vomit, sabi ni Pope Gregory. Kaya sabi dito mga kapatid, nothing is plainer than that if the principle of the Church of Rome prevail here, our Constitution would necessarily fall. The two cannot exist together, they are in open and direct antagonism. Pero mga kapatid, alam natin na yung mingling nila ay hindi man magkasama talaga because one will prevail the other, and that is, the Rome, mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, let the principle once be established in the United States that the church may employ or control the power of the state. The religious observance may be enforced by secular laws. In short, that the authority of church and state is to dominate the conscience, and the triumph of Rome in this country is assured. Kapatid. Sapagkat, ang sabi dyan, March 15, 2004, the celebration of the Christian Sunday remains on the threshold of the third millennium, indispensable element of our Christian identity. Christ will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sabbath.
which is Sunday, mga kapatid. Yan ang sabi ni Pope John Paul sa kanyang ecclesiastical letter noong 1997. At tandaan natin, mga kapatid, na hindi ito malayo mangyayari. Bakit? In order for United States to form an image of the beast, the religious power must so control the civil government that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own ends. At alam niyo po ba kung ilan dito ang Catholic? 5. Nasyam na yan. 5 ang Roman Catholic dito na justices. Ngayon, pag nag-enact ng law, sa tingin nyo, yung 5 sa siyam, hindi ba panalo yun? Kapatid, sabi dito, in order to form the image of the beast, kailangan kontrolado nila ang civil government. At dahil ito ang nagpapasa ng batas, mga kapatid, walang pasubali na mangyayari ang mga bagay na yan. Tingnan natin, mga kapatid, ang ating current event. Ang sabi ng ABC, religious freedom certainly means the right to worship God individually and in community as our conscience dictates. But religious liberty, by its nature, transcends places of worship and the private sphere of individuals and families. In a world where various forms of modern tyranny seek to suppress religious freedom, or as I said earlier, to try to reduce it to a subculture without right to a voice in the public square. Sabi mga kapatid ni Pompeo, put faith in the public square. Secretary of State Mike Pompeo encouraged Christians na ilagay daw yung kanilang pananampalataya sa public square. Ibig sabihin, ilabas natin yung church, ilabas natin sa states, no? At hindi yun masama. So nakita niyo po, mga kapatid, unti-unti nang lumalapit yung pagsasama ng church and state sa panahon natin. Ito ay nung nakaraan lang. Ano po? Alam niyo po ba na nung namatay yung Chief Justice ng Amerika, ang pumalit ay isang supporter ng Catholic, si Barr? Ito ang sabi niya. Sabi, Barr says notion of separation of church and state misunderstood because of militant secularists. Sabi niya, yung separation ng church and state ay hindi lang natin naiintindihan. Na misunderstood lang natin na dapat paghiwalayin. Hindi. Hindi ganoon. Sabi niya, hindi ganoon. Kaya sabi ito, more predictions for the taking of America. He, Pope Pius the 11th, has given the best of his singular ability to the supervision and direction of the Catholic campaign in America. For him, our country is a battlefield on which is being waged the greatest struggle of the church history. The conquest of America is the supreme objective at which he aims. Pius is well aware that the Catholic Church can never hope again to dominate the civilized world until America kneels, beaten and penitent at her feet. Hindi daw mangyayari na magkakaroon ng kapangyarihan ang Roma maliban ng ang Amerika ay magsumamo, lumuhod sa kanilang harapan. Ngayon, mga kapatid, posible kaya itong mangyari? Tingnan natin, mga kapatid. Ang sabi dito, the Roman Church and State is a hybrid, a monster of ecclesiastical and political power. Its political thought, totalitarian, and whenever it has had the opportunity to apply its principle, the result has been bloody repression. Okay? Pag nangyari ito, bloody repression. Ngayon, mga kapatid, paano kayo ito gagawin? Paano nila gagawin ito? Alam niyo po, yung October 3, nagpirma si Santo Papa na kanyang ika-6 na encyclical letter. Opo? Ano yung encyclical? Sabi dito, it is a name implies, an encyclical is a circular letter to be spread throughout a community. Sabi, ito yung sulat na kailangan ipakalat. A papal encyclical historically is addressed to bishops and priests of a country or region or to all clergy, or encyclicals can be addressed to all Catholic faithful. During this weekly address on Sunday, the Pope said the encyclical is meant for everyone, not just Catholics. Nakita niyo po, noon, an encyclical ay para lamang sa lahat ng mga Catholic parish priest. Pero ngayon, ang sabi ni Pope Francis, ang encyclical ngayon ay hindi na lang para sa Katoliko, kundi saan? Para sa lahat. This encyclical is aimed at everyone. Let us pray that everyone can receive its message and grow in responsibility toward a common home that God has given us, he said. Nung nakaraan natin, mga kapatid, alin yung common home natin? This earth. Ano ang kailangan? Common good. Good for God, good for the nature, and good for our fellow men. And that is Sunday observance, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, the encyclical will focus on the theme of human fraternity.
that is recognizing each other as brothers and sisters, and the importance of this in the contemporary world for the promotion of peace, harmony, and solidarity between individuals and nation. Dapat tayo magkaisa. Kaya nga siya nananawagan, kung napanood niyo po sa balita, noong Pitsa 15, nitong Oktubre, ay nanawagan siya sa Amerika sa lahat ng mga leader ng education department para sila magkaroon ng education pact at magpirmahan sila to support our common good. Tingnan niyo po sa internet, sapagkat ano po yan. Nagpirmahan sila that all the leaders sa Amerika, lalo sa education, ay pumirma that they will support the common good, mga kapatid. Kaya sa October 24, yung education pact, lahat ng leader sa buong mundo, sila din ay pinapanawagan ni Santo Papa na dumalo sa Vatican at sila ay magpirmahan to support the common good. Sabi nito mga kapatid, ni Rex Santorum, he almost threw up after reading JFK's speech on separation of church and state. Ano daw? Muntin kasi masok ka. Maduwal. Nung mabasa niya, yung pahayag ni John F. Kennedy tungkol sa separation of church and state. Alam niyo po mga kapatid, nung nakita ko to, akala ko, iba ang dahilan kung bakit si John F. Kennedy was assassinated. Pero mga kapatid, isa pala sa dahilan is because John F. Kennedy proposed that there is really a separation between church and state. Na ang bawat isa ay hindi pwedeng makialam sa affair ng bawat isa. Pero dahil hindi ito ang kalooban nila, hindi ito ang gusto nila, maybe that is one of the reasons why he was assassinated, because he opposes the true meaning of church and state, mga kapatid. At ang nakakalungkot nga mga kapatid, sabi kanina ni Pope Pius, hindi mangyayari ang kalooban ng Roma maliban ang Amerika ay lumuhod sa harap namin o kaya magpasakop o kaya suportahan kami mga kapatid. Sa ngayon kaya, posibleng mangyari yon? O mangyayari kaya? Alam niyo po mga kapatid na nangyayari na? Sabi mga kapatid ng Crooks, ito ay pahayagan sa Amerika. Nations is strong because of Catholics or people of faith, Ramses. No? Ang bansa daw ay malakas dahil sa mga Katoliko. Sabi niya, our nation is strong because of Catholics. And all people of faith, Trump said in his address, I will always protect the vital role of religion and prayer in America society. And I will always defend the sacred right of life. Ano pa? Ang sabi ng Karismanyos, dugtong sa kanyang sinabi, ito ang sinabi ni Trump, na siya ay nagpapahayag na kanyang pagsuporta sa Katoliko sa Amerika. Ito ay patunay lamang na ang Amerika ay unti-unti na nagpasailalim sa kapangyarihan ng Roma. So, maliwanag na posible na yung sinasabi ni Pope Pius sapagkat nakita niya na ang Amerika ay lumuluhod na sa harapan nila. Anong masabi ni Trump? In discussion with the Catholic Advisory Group, should I be elected president, I look forward to working with these two respected leaders of the Catholic Church in America, their brothers bishops in the Congress, on issues of critical importance on the Catholic Church and Catholics. I have a message for the Catholics. Ito sabi niya, mensahe ko para sa Catholics. I will be there for you. I will stand with you, and I will fight for you. Makikipaglaban ako para sa inyo. Ibig sabihin, I will defend you. Ano man ang mangyari, makikipagpatayan ako dahil sa inyo. Susuportahan ko kayo. On issues and policies of greatest concern for Catholics, I will stand with Catholics and fight for you. Nakita niyo mga kapatid? Malayo pa ba yung pagkakaisa ng church and state sa Amerika? Are we not yet entering into the crisis? Mga kapatid, ano pang ginagawa natin? Nakikita na natin that the mingling of church and state is very near. Meaning, yung mingling ng iron and clay ay malapit na at wala nang kasunod maliban sa establishment of the kingdom of God. Ang sabi pa ni Trump, campaigns announces a Catholic advisory group. Today, the Donald J. Trump campaign announced a new group convened to provide advisory support to Mr. Trump on those issues and policies important Catholics and other people of faith in America. On the issues and policies of greatest concern to Catholics, Donald Trump will fight for the Catholics. I mean, handa siyang sumuporta sa mga Katoliko.
Kaya ang sabi mga kapatid ng Business Insider sa Amerika, historian and election experts once Trump is behaving like Mussolini in dispatch that the US usually condemns. Mussolini could solidify his dictatorship only by reaching a deal with the Pope. Si Mussolini daw ay masusulid sana yung kanyang pagiging diktador kung sila sana ay nakisama sa Santo Papa. Kaya anong sabi dito mga kapatid? Donald Trump declares Sunday National Day of Prayer. We are a country that has looked to God in times like this. Ibig sabihin, sinusuportahan niya na ang pagsamba ng linggo. At ang sabi mga kapatid, dito COVID, whilst devastating in his arrival, also created significant wonder and hope for creation as the entire world ground to a halt. This first Sabbath, which is the Sunday, reminds us that to engage in a celebration of rest and sustainability in a commandment, not a lifestyle. Mga kapatid, nakikita natin that unti-unti nang dinadala talaga sa harap natin ang Sunday observance for a common home and common good. Kaya nga, 2015, nagsalita si Pope sa United Nations. Nung nakaraan, siya ay nagsalita uli. Pope Francis addressed UN General Assembly for the second time. Pangalawang pagkataon. At ano nangyari mga kapatid? Ang sabi niyan, 5 years ago, I had the opportunity to address the General Assembly in person on its 70th anniversary. It was a moment of great hope and promise for the international community. On the eve of the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, some months later, the Paris Agreement on the climate change was also adopted. Yet, we must honestly admit that even though some progress has been made, the international community has shown itself largely incapable of honoring the promise made 5 years ago. Ito mga kapatid, 2030 Agenda, ito ay panukala na kung hindi na tayo kikilos ngayong 2020, sa 2030, wala nang resources na magsusustain sa atin at mamamatay tayong lahat. Kaya ngayon, pinapanawagan niya ang lahat ng organization including the United Nations na magkaisa tayo at suportahan itong 2030 Agenda which is to support the common good mga kapatid. At sila ay nag-respond mga kapatid. Even UN must recommit to serving the common good, Cardinal Parolin says. While there have been setbacks, the world still needs diplomats here and for the countries they represent to commit themselves even anew to the daunting task of seeking the common good in good faith through genuine consensus of compromise and compromise mga kapatid. So nanawagan sila at walang pasubali na ito ay mangyayari. Kaya nga sabi dito mga kapatid ng Vatican News, Pope Francis' conversion of humanity necessity to heal the earth. Kapatid, there will be no new relationship with nature without new human being. So, itong Green Sabbath na tinatawag mga kapatid, this is the observance of Sunday law. Only together can we emerge from crisis. Makakabangon lang tayo sa crisis kung tayo ay magkakaisa. Subalit ang sabi ng Bible, dapat yung unity natin ay dapat sa katotohanan. So tama ba na makipagkaisa tayo sa kanila? Ang ating pagkakaisa lamang ay maliban tayo ay nasa katotohanan at yung katotohanan ay nakapundasyon sa banal na kasulatan mga kapatid. Hindi man tayo makabangon sa krisis na ito mga kapatid. Sa ganitong kaparaanan, pat bilang bayan ng Diyos, sigurado na tayo ay babangon sa krisis sapagkat ang Diyos ang ating kakampi. Ang sabi ito, the principle of solidarity is no more necessary than ever. Solidarity is something more than sporadic acts of generosity. It presumes the creation of new mindset. Kaya sabi kanina mga kapatid, sinabi niya, kailangan magkaroon tayo ng new fraternity. Brothers and sisters tayo lahat. Kapatid, kailangan nating magkaisa. Kailangan ipustro ito mga kapatid. At ginagawa ng kaaway ang lahat ng mga kaya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga ahensya at paggagamit ng mga tao katulad nito upang ipostro ang kanilang mga adhikain para labanan ang authority at government ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, the great crisis is before us. Nakikita natin sa ating pag-aaral na ginagawa ang lahat ng mga taong ito para i-deny ang authority ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng totoong pagsamba. Ang issue dito ay pagsamba pa rin. Pagsamba ng counterfeit, spurious, and fake Sabbath, which is Sunday, para i-deny
ang kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoon. Ito ang krisis na ating susuungin. Ito ang pagsubok sa atin bilang bayan ng Diyos. Anong paghahanda po ang ating ginagawa? Mga kaibigan, mga kapatid, ito ay isang panawagan sa atin na kailangan natin ng paghahanda spiritual. Sabi ko nga sa Ephesians 5:15-17, hindi natin kailangan mamuhay na parang mga mangmang. Kailangan natin mamuhay katulad ng matatalino, at yung matatalino ay binabawi ang panahon at may pagkaunawa sa kalooban at panukala ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang paghahanda na dapat nating paghandaan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Testimonies Volume 1, those who come up to every point and stand every test and overcome. Ang malaking pagsubok sa atin, mga kapatid, ay yung sandalo. Pero hindi tayo makakatayo na matibay kung hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon at wala tayo sa Panginoon. Ang sabi dito, yung magtatagumpay, be the price what it may, have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the latter rain, and thus be fitted for translation. Ito ang magandang reward sa atin, mga kapatid. But this is conditional. Itong receiving the latter rain, refreshing, and being fitted for translation, ang condition nito, mga kapatid, ay malampasan natin at ma-overcome natin ang bawat pagsubok sa atin. At ang pagsubok, mga kapatid, na magdidetermine ng ating destiny ay walang iba kundi yung sandalo, mga kapatid. Na dinadala na ng kaaway ng Panginoon, ginagawa nilang natin ang magkakaya para dalhin sa harap natin in a subtle way, in a very disguising way, mga kapatid, para hindi natin makita ng lubusan. At tayo bilang bayan ng Diyos, ang sabi kanina, tayo ay natutulog pa. Kaya kailangan natin, mga kapatid, magising ngayon. Kailangan natin ng lubusang paghahanda sa ating mga sarili. Mag-aral tayo ng banal na salita, Panginoon, mga kapatid. Sabi kanina, pag-aralan natin ang Daniel and Revelation, mga kapatid. Sikapin natin. Gugulan natin ng panahon. Sapagkat ang sabi kanina, dapat yung mensahe ng una, ikalawa, ikatlo anghel, ang dapat mag-occupy ng ating attention ngayon, mga kapatid. Walang iba. Not the vanity, not the vain things of the world, mga kapatid. Hindi yung pagsisikap mo na mag-asinso ka pa, na yumaman ka pa, na magkaroon ka ng mga ari-arian, na makapag-doctorate ka pa. Hindi. Kundi yung ma-occupy ng ating panahon, yung ating kasiguruhan na tayo at ang ating tahanan ay ligtas at may kapayapaan sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano po ang sabi ng ating propetisa sa Education, page 57? The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Darating ang panahon, sabi nga kanina, the enemy will do everything to bribe para sumamba lamang sa kanila. Ang kailangan yung mga tao na hindi nabibili ang kanilang konsensya. Men who in their inmost soul are true and honest. Tapat. Na kahit walang nakakita sa iyo, kahit wala kang kasamang mga Adventista, sa oras na ikaw ay nasubok na iyong pananampalataya, mananatili kang tapat sa iyong Panginoon, anuman ang mangyari. Men who do not fear to call sin by its right name. Hindi ka nag-preach ng smooth things, kundi kung ano ang kasalanan ng bayan ng Diyos. Pag nakita mo, sabihin mo, upang sila ay mababalaan at sila ay makapagbago, mga kapatid. Sabi dito, man whose conscience is as true to the duty as the needle to the pole. Kanina, mga kapatid, ang sabi ng Roma, itong liberty of conscience, ito ay peste. Ano? Ito ay malaking kahibangan. Subalit ang sabi dito, kailangan ng Diyos ng tao na tapat sa kanilang konsensya. Kung ano ang dinidikta ng konsensya mo. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, ang konsensya mo ay didiktahan ka na manatili sa katotohanan. Kaya ang sabi dito, sa kanilang konsensya, they are as needle to the pole. Na parang kumpas ka. Na balik-balik rin mo man, paikot-ikutin mo. Yung karayom doon ay tuturo pa rin sa North Pole, mga kapatid. Na kahit anong persecution ang tapitin natin, kahit gaanong pahirap, mga kapatid, kahit anong gawin ng kaaway sa atin, ang ating konsensya, tayo ay mananatili ng ating katapatan, ng ating paglilingkod, na ating pagsamba, ay hindi mababago at mananatili sa ating tunay na Panginoon at buhay na Diyos. Na anumang gawin sa atin ng kaaway, balik-balik rin man ating katawan, mga kapatid, will be like the needle to the pole.
At ang sabi ito, who will stand for the right to the heavens fall. Katulad ng 3 Hebrews na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sabi nila, we know that our God will save us. But if not, kapatid, nandun yung pananampalataya nila mga kapatid. But if not, we will not still worship that image. Mga kapatid, malamang darating ang panahon, ipapahintulot ng Panginoon na mag-suffer tayo ng persecution. He will not save us from the persecution. But sana ang ating pananampalataya, we will stand for the right to the heavens fall. Katulad ng 3 Hebrews. But if not, hindi ibabaling natin ang ating pananampalataya at pagsamba sa anumang bagay dito, kundi gagawin natin ang katotohanan ng first angel nang sabi ito, worship Him who created the heavens and earth. Sapagkat alam natin, ang ating Diyos na pinaglingkuran at buhay at makapangyarihan, at siya lamang ang makapagliligtas sa ating mga kapatid. Sana'y tulungan tayo ng Diyos na sa ating sa paghahanda natin mga kapatid, tayo ay magkaroon ng tunay at lubusang pagkaunawa upang tayo ay makapaghanda ng lubusan. At kung sakaling tayo ay sumuong sa krisis, hindi matitinag ang ating pananampalataya pagkus tayo manatiling tapat, tayo manatiling nananampalataya at matibay sa biyaya ng ating tagapagligtas. Pagpalain po tayo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Tayong muli ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po, maraming salamat pong muli na minsan pang pinatunayan niyo sa amin ang iyong pagliligtas. Maraming salamat sa iyong paalala sa hapong ito. Sa pagliligtas niyo sa amin, sa pamagitan ng mga babala, upang kami po ay magkaroon ng pagkaunawa, ng pagkaintindi sa mga panukala niyo, gayon din sa pagsisikap ng kaaway na sirain ang aming pananampalataya. Subalit tulungan kami, O Diyos, na manampalataya at manatili sa inyo anuman ang mangyari, sapagkat nakikilala ka namin, nakapagbuo kami ng relasyon sa inyo, at kami ay may malalim na pundasyon sa katotohanan na inyong inihayag sa amin. Pagpalain kami sama-sama, Panginoon, at maraming salamat. Hanggang po sa muli, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, sa muli po, maraming salamat. At sana po patuloy tayo magsubaybay sa ating programa sapagkat marami po tayong pag-aral na kung saan magbubukas sa atin ng mga katotohanan upang tayo po ay magkaroon ng pagkaunawa. Bukas po ay pag-aaralan natin ang isang topiko na kung saan tayo ay magcha-chart ng ating panahon sa huling kapanahunan. Sana po inyong subaybayan at antabayanan ang ating programa bukas sapagkat po ay napakahalaga upang makita natin ang panahon na ating kinalalagyan. Kung mayroon pa ba tayong mahabang panahon o may kinilang panahon natin upang tayo ay magkaroon ng lubusang paghahanda din po. Suportahan natin ang ating programa at mangyari lamang po na kung kayo ay concerned sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mangyari lamang na inyo din po itong ibahagi sa kanila upang sila din po ay magkaroon ng pagkaunawa at magkapaghanda kasama natin sa pagsuong natin sa krisis at maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. So sa muli po, maraming salamat at ating pasalamatan muli ang ating kasama dito na hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ng ating kasama sa technical side, si Brother Jared. Maraming salamat muli. Hanggang sa muling pagkikita natin at pagsasama-sama sa programang ito, ang Daan sa Kaligtasan. At ang pagpapala nawang ng langit ang sumaatin. Maraming salamat po.